Alright guys, maraming salamat dyan at dito na tayo muli sa ating reaction. Okay, mag-react na naman tayo dito sa kaganapan ng ating bansa ng Pinas o sa Pilipinas, sa mga kaganapan ngayon doon sa Pilipinas. Magre-react tayo guys sa mga lalong-lalo na yung medyo latest at matatawag nating sa ibang grupo hindi matatanggap nila yung mga pabiro ni BP Sara, no? Ito ipakita ko sa inyo yung ng GMA, pero mamaya hahanapin natin yung ni Inday Sara, no? Sa talagang full explanation or kung ano niyang sinasabi doon. Okay? So, wag niyo palang kalimutan dyan mag-like and share naman sa ating munting bahay. Sa mga dyan, lalong-lalo na dyan sa mga DDS. Shout out dyan sa mga DDS. Okay? So, ito. Anuhin natin yung reaction ni Inday doon sa yung akala ko biro lang ni BP Sara yung magpapadala siya or magpapagawa siya ng buhaya kick. Ito, panoorin natin yung ng GMA. GMA 7. Alright, panoorin natin yan. Lechong buhaya at dambuhalang cake na anyong buhaya ang inihain ng mga nagprotesta sa Davao City. At nakapagpahay si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, sa kabila ng pagkakasayon dito sa Davao City ay nagpapatuloy pa rin ang isang praise and worship bilang sa aktibidad na Pray for the Philippines ngayong gabi dito sa lungsod. Sinimula na pagtitipon sa misa Yun, may kaganapan doon guys sa Davao. Sa pagtitipon ang dambuhalang cake na hango sa isang buhaya na may habang 16 feet. May lechon buhaya din. Ayan guys, tingnan nyo. Akalain mo yung buhaya. Akala mo totoo, no? Pero cake pala yan. Hindi mo... di ba? Yan si kasing ni Lolong. Ayan, ng mga buhaya dyan sa Congress. Ano na kayo dyan? Ayan na, hinahalimbawa na kayo. Hinahalimbawa na kayo ng dyan. Na talagang hindi na kayo talagang sinusukan na kayo ng taong bayan. Di ba? Kaya guys, tingnan mo yung buhaya, no? Kaya kalaki-laki talagang buhaya. Sige, tuloy-tuloy natin. Nasa isang lechong baka ang ihanda na pinagsasalusaluhan May baka pa. sa pagtitipon. Mensahe ng diba? pagtitipon, walang makakatumbas sa kapangyarihan ng panalangin. Panalangin para sa laban sa paggamit ng hustisya, katotohanan at panagutin ang mga sangkot sa katiwalian at korupsyon sa bansa. Ipinagpanalangin din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sana nila ay makauwi na siya sa Davao City. Sana. Diba pagkatapos nga ng sasagawang praise and worship ngayong gabi ay may part 2 sa programa kung saan tampok ang presentasyon ng local bands. Patuloy naman ang pamimigay ng lechon baka sa mga dumalo dito sa Pray for the Philippines sa Davao City. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng diba? GMA Regional TV. Yun ang dyan kaganapan sa mga buhaya. Ayan si Tupasio guys. Nawala na! Bumaba na! Isa ba? Isa ba? Yan yung ni bilang pagpapatuloy po natin sa ating programa po ay ating pong nire-recognize ang isa sa kasama natin dito na dumating ngayon, nakikilahok, nakikisimpatiya, Attorney Ferdy Tupasio. At atin po siyang bibigyan po ngayon ng pagkakataon. Yun yung kaganapan kanina doon sa sa ito po siya, It's si Attorney Tupasio. Yung Magandang umaga po! kaganapan dyan ng
Oh. Nawala na, bumaba na. Isa ba? Yay! Maraming salamat sa inyong pagdalo. At unti-unting natatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung pagnanakaw, alam na natin. Aminado na. Nagsalita na. Ngunit, yung mga nasa Kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Eh, parang sayaw yan. Hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa, parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan. Ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalong dun sa ICI. Talagang, pag hindi ka nakipaglaro, ay wala kang kontrata. Halimbawa, ikaw ay kinidnap, hindi ka makakawalan hanggang hindi nagbabayad. Sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung nangidnap? Sino may kasalanan? O, yung nangidnap. Sino ba nangingidnap? Yung mga namimuwersa doon sa Kongreso. Ngunit sa kanilang mga investigasyon, noong si Marcoleta ay nakikita na niya kung saan ang pupuntahan mga miyembro ng House, biglang pinalitan. O, di ba niloloko tayo? O, nilagay sino? Si Tito Soto. O, anong ginagawa ni Tito Soto? Pinagtatakpan ang mga nasa House dahil kinausap daw siya ni Speaker. Saan ka nakakita, Senate President sumusunod sa Speaker? O, ngayon, dinidigdig nila kontratista. Ang nagsasalita, tinuturo yung mga nandoon sa House na may kasalanan, tinatakot nila. Ayaw bigyan ng immunity. Oh, hindi ba niloloko tayo? Si Pangulong Marcos naman, anti-corruption daw siya. May ICI daw siya. Pero, ang pinipilit niyang ombudsman, eh tao niya! Hindi bali kung qualified, walang problema. May kaso ni Railroad para ma-dismiss. Nag-MRCIB, dinismiss agad, labag sa mismong rules ng ombudsman na i-dismiss agad yon. Yung MR na hindi sumasagot yung kabila. Nag-file si Mayor Baste, dapat yun automatic, dinakit. Anong ginawa? Tinanggal yung docket. Nag-file ako ng kaso, ayaw i-docket. Merong regulation na pag-file automatic i-docket, ayaw, binawi. Bakit? Para may clearance si Remulla. Hindi ba nila alam yung JBC sinusuka si Remulla? Gusto nyo ba ang ombudsman? Tapos na ang termino ni Marcos? Eh si Remulla! Tao niya! Isang politiko! Yan talagang mga ano. Si Remulla, anong Ganyan yung mga baboy sa sindikato. DOJ? Nagagalit ng mga tao sa DOJ. Napaka-unprofessional. Ginagamit ng DOJ para tuligsain ang mga kalaban ng gobyerno. Oh. Pagkatapos pinipilit nila, lukuhan. Huwag tayong maniwala. Hindi po sincere. Sasabihin pa niya kung hindi ako presidente, kasama niyo ako. Eh di sumama kayo, sabihin magbitaw ka. O, di ba? Pumunta ka rito. O, pumunta siya rito. O, bakit siya pupunta doon sa mga kakampi niya? Yung mga makabayad, doon siya. Pinagluluko tayo, huwag tayong paluloko, mga kasama. Lahat yan, nakikita na natin ang pattern. Pagkatapos sasabihin, ibabalik ko yung sa PhilHealth. Eh, bakit kinuha mo? Eh, yung abang kinuha ng Maharlika Fund, ibabalik pa. Yung gintong ibinenta, ibabalik pa. Ay, nako. Kaya, maraming salamat. Narito kayo. At may isa po akong panawagan. Alam niyo po, hindi naman pwedeng lagi tayong nagtitipon dito, siyempre. Bagamat
talagang ang alam sa ating puso ay matindi, mahihirapan naman tayo kung araw-araw tayong nandito. Bagamat maganda, madalas natin gawin ito. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin lahat ito. Ngunit, habang tayo ay wala rito, kung tayo'y nasa bahay natin, may mga sasakyan tayo, may mga t-shirt tayo, patuloy natin ipakita ang ating galit sa kanila, hindi lamang sa pagtitipong mga ganito. Sa mga bahay po natin, pakiusap ko sa inyo, kuha lang kayo ng kartulina. Kahit sulat kamay, ilagay nyo lang sa bakod nyo, sa bintana nyo. Marcos resign! Para tuloy-tuloy! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! May t-shirt kayo hindi nyo ginagamit. Patatakan nyo lang. Marcos resign para may naglalakad kayo. Nakikita ng mga tao ang inyong damdamin. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa inyong mga motorsiklo, maglagay lang kayo ng sticker. Sige ako, magpapagawa ko. Kung sa abot ng aking makakaya'y ibibigay ko sa inyo. Ilagay ninyo sa mga motorsiklo, sasakyan, jeep, kung ano sasakyan nyo, lagay nyo Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa ganung paraan po, kahit wala tayo rito, ay naipahayag natin ang ating saloobin na siya ay dapat magbitiw na. Wala na pong tiwala sa kanya ang taong bayan. Niloloko lang niya tayo, mga kasama. So, gawin po sana natin yan sa mga bahay natin. T-shirt, sasakyan, kung ano man. Mga cup, kanya-kanya nang gawa tayo. Pero tutulong din po kami. Ilagay po natin para araw-araw 24/7 malaman na Malacanang ang ating saloobin. At ano ang ating saloobin, mga kasama? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun lamang po. Huwag po tayo magsasawa. Sabi nga nila, Rome was not built in a day. Ang ating panawagan sa pagbabago, hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas. Matagal na labanan po ito, patagalan ito. Ipakita natin sa mga abusadong ito na ang taong bayan ay hindi nagsasawa. Mas titigil tayo, mas titibay tayo, mas ma-outlast natin sila. Ang inaasahan ng mga yan, maghihiyaw tayo rito, mapapagod tayo, titigil na tayo. Ipakita natin na hindi po ningas kogon ang mga mandirigma para sa katarungan at kalayaan. Ipakita natin matibay tayo, tuloy-tuloy, walang iwanan, walang sawaan. Okay? May dumating na po ang idolo rin natin. Yun. Oh, di ba? Ganyan ang ano ngayon, nanawagan na si Attorney Topacio sa kay BBM na bumaba na. Oh, di ba guys? Alright guys, so dyan tayo nagtatapos at maraming salamat sa mga natin dyan, subscriber natin dyan. Sana tuloy-tuloy ng natin dito sa reaction video sa mga kaganapan sa iba't ibang lugar or sa iba't ibang mga natin, mga viral videos at saka kaganapan, lalong-lalo dyan sa Pilipinas. Okay, bye-bye guys, bye-bye.